Kasalanan po ba ang manigarilyo? Mga kapatid, sabi po ng kasinungalingan ng kaaway, ang paninigarilyo ay paraan para pansamantalang makalaya sa stress at problema, o kaya para magmukha kang cool. Maraming tao ang napapaniwala dito, pero ang katotohanan ay malayo po ito sa totoo. Sa video na ito, aalamin po natin ang mga kasinungalingan ng kaaway tungkol sa paninigarilyo. Maraming Kristiyano ang nagtatanong, kasalanan ba ang manigarilyo? Hindi po direktang nakasulat sa Biblia na ang paninigarilyo ay isang kasalanan, pero may mga aral po tungkol sa pag-aalaga sa ating katawan at pagiging responsableng mga tagapagmana ng mga regalong ibinigay po sa atin ng Diyos. Sabi po ng ilan, wala naman po sa Bible yung bawal manigarilyo, kaya bakit po sila titigil? Totoo nga naman na walang direkta pong pangungusap sa banal na kasulatan na nagsasabing huwag kang manigarilyo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng kanyang templo, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang ating mga katawan po ay ibinigay sa atin bilang tahanan ng banal na espiritu. Ang paninigarilyo po ay kilala na nagdudulot po ng maraming sakit mula sa cancer hanggang sa mga problema sa puso at baga at nakapipinsala po sa ating katawan. Hindi po ito umaayon sa pagpapahalaga na itinuturo ng Biblia sa mga regalong ibinigay sa atin ng Diyos. Sinabi po ng Diyos na paparusahan tayo kapag sinira po natin yung kanyang templo. Kaya tunay po na hindi talaga maganda yung paninigarilyo po sa ating katawan at unti-unti po nitong sinisira yung banal na templo ng Diyos. Ang paninigarilyo po ay hindi nagliligtas sa atin mula sa mga problema, sa halip nagbibigay pa ito po ng mas malaking problema. Kapag ikaw po ay naninigarilyo, yung usok po ng tabako na iyong nilalanghap ay puno ng mga nakakapinsalang mga kimikal na maaari pong makasira ng lahat ng bahagi po ng iyong katawan. Kahit hindi ka rin po naninigarilyo, kapag nasa tabi ka ng naninigarilyo o nasa lugar na may usok po nito, maaaring mo ring malanghap yung mga kimikal na iyon. Ito po yung tinatawag na second-hand smoke. Ayon po sa World Health Organization, ang tabako po ay isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan ng mga tao sa buong mundo. Mahigit po 7 million sa kanila ay mga tao mismo na naninigarilyo. Humigit kumulang 1.3 million naman ay mga hindi po naninigarilyo pero sila po ay nagiging second-hand smoke. At bawat taon po, mahigit 8 milyon tao ang namamatay dahil dito. Mga kapatid, sabi po ng kasinungalingan ng kaaway, ang paninigarilyo po ay nakakatanggal ng stress at maraming tao po yung naniniwala dito. Matatanggal nga po yung stress mo pero kapalit po nito ay ang ating kalusugan. Kaya po mas nakaka-stress po kung magkakasakit ka pa at kailangan mong gumastos ng malaki dahil sa sakit na dulot po ng paninigarilyo. Ang paninigarilyo po ay hindi tunay na paraan para mapagaan po yung stress at panandalian lamang po ito. At kapalit po nito yung malubhang panganib sa iyong katawan. Alam niyo po na ang totoo kapag stress ka, sa Lord ka po lumapit, siya lamang po yung makapagbibigay ng tunay na kalayaan, kagalakan at proteksyon para po sa ating katawan at isipan. Ikalawang kasinungalingan po ng kaaway, kapag hininto mo raw yung paninigarilyo ay magkakasakit ka. Kapatid, kapag hininto mo ito, hindi ka naman po magkakasakit. Mag-a-adjust lamang po yung katawan mo dahil nilalabas na niya lahat ng mga usok sa iyong katawan. At ang totoo, sa una mahirap pero kapag consistent, worth it. At ang sarap po sa pakiramdam na makalaya sa mga bisyo na ito. Ang kaaway po ay ginagamit ang mga kasinungalingang ito para po sirain ang ating katawan at malayo po tayo sa kalooban ng Diyos at para hindi na po natin magawa yung mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Sabi po sa Galatians 6 verse 8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, yung mga ginagawa po nating mga mali at kasalanan ay merong consequence na kapalit. Kapatid, ito po ay tungkol sa pag-aalaga sa mga katawan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pagpapasya po na iwasan ng paninigarilyo at iba pang mga bisyo ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa ating sarili at sa Diyos na lumikha sa atin. Muli po, sana'y meron kayong natutunan. Ingat and God bless.